paano bumili ng mga D4D engine, yung mga KD engine, mga ganito. So paano ba yung pag-check nito mga paps? Kasi itong mga KD engine, paps, pwedeng papatay engine. Okay. Ito pong mga KD engine, yes, isa po ito sa pinakamatibay na makina na available sa market. Napakatibay nito sa endurance, long distance, drag race. Ito yung mga ginagamit na engine. Kaya matibay siya. Copy. Pero hindi forever. Kailangan meron pa ring maintenance. Ngayon, ito kasi yung mga KD engine, napakatalinhaga nito mga paps. Ito po ay nadodoktor yung odometer. Okay? So, hindi po pinagbabasihan sa mga ganito ang odometer. Kaya lang nila pinipitik yung odometer kasi gusto nila mahal ibenta. Pero pag pipili ka nito, okay, number 1, check ka lang kung may bulwark, blow by, at saka syempre, scan. Ayan. Kasi dito maraming mga inilulusot na mga unit. Kagaya ng pag may nabangga, yung airbag, dinodoktor, yung check engine, tinatanggal. So, kailangan po maging careful ka. Sige pa, start mo nga muna saglit lang. Okay, start. Ito po ay hindi nagbo-blow by. Kaya pag yan po ay umusok na sobrang lakas, may problema na po ang KD engine. Dapat po laging ganyan. Sir, anong model po nito, sir? Ito, 2015 model. 8 years. Imagine nyo, wala naman siyang usok. Hindi po dito ang batayan para mag-check ng blow-by. Kasi nga, magtatalsikan po, sadyang magtatalsikan yan ang mga langis dyan. Okay, normal yan. Hindi po dyan ang sukatan yan. Baka madali kayo ng mga sasabihin yan, o blow-by, kasi lakas ng talsik. Yung normal na tatalsik yan, copy? Dito po ang sukatan yan. Yan. Pag yan umusok, tapos daming samang langis, ganyan mo kamay mo, daming langis, todas yan. May problema yan. Huwag din na umbilin yan, sasakit lang ulo nyo. Kapag ito po, makita nyo ay umaapaw yung coolant, may problema na rin yan. Huwag nyo na pong kunin yan. Copy? Magkakaiba mga engine parts. Kaya sabihin mo yung sa inyo, Gen 3, pero pag binunot mo ang dipstick mo, may usok doon, konti lang. Normal yun. Kapag umuusok yan ng malakas, may problema yan. So ito, good engine. Bawa, okay na. Good na yung engine. Punta ka naman sa loob. Scanin mo naman. So, sa odometer niya, sabi, ito ay tumakbo ng 71,000. Ako mismo, hindi ako nagbabase dyan. Kasi pinipitik nila yan. Copy? Wala yan dyan sa ganda ng kondisyon ng makina. Ngayon, pag pinatay mo yan, ang titignan mo dyan yung mga ilaw na kung ano yung meron ka. Okay? Ignition on. Ayan, dapat nandiyan yan. Check engine. Tapos dapat may airbag. Yan, airbag sa taas. Timing belt. Yan, kompleto. Kasi minsan ang ginagawa nila rito mga paps, kasi ito pong check engine, minsan po sinasabay nila yung ilaw na yan sa timing belt o kaya sa langis. Kaya pag in-start mo, wala nga naman siyang check engine. Pero may ilaw, kompleto. Pag in-scan mo, dun lalabas yan. Eh minsan kapag bibili ka ng mga second hand, wala kay scanner. Hindi mo alam. Akala mo normal yan. Pero tandaan nyo mga paps, kapag sa mga ganitong Toyota, ang check engine yan lagi na iiwan. Pag start mo, siya lang may iiwan. saka lang siya mawawala. Hindi pwedeng kasabay siya sa iba. Yan ang trademark dito. Itong KD engine ang pinakamadaling paglaruan. Napakadaling doktorin. Copy? Pati yung airbag. Kasi minsan makukuha mo yan, paps, bangga. Sumabog na ang airbag. Ngayon ang gagawin nila, yung ilaw ng airbag papatayin, hindi mo naman nga mahalata. Kasi mabilis niya mawala eh. Or isasabay na naman yung ilaw sa ibang ilaw.
Kaya, uy, may airbag. Pag nabangga ka, doon ka magtataka, putya, walang sumabog. Yung pala, yung airbag, wala na, putok na. Copy? Kaya dapat, ang airbag nito ay independent din. Yan, meron kasi siyang sariling module. Yan, kaya pag in-ignition on mo, yan, nandiyan pa rin ang airbag. Yan, tapos mawawala. Copy? Ganyan ang pag-check nito. Ngayon naman, pag medyo duda ka naman doon sa milyahe, okay, ito yung isa sa mga batayan ng mga veterano, mga paps. Sabi sa kanya, 71,000 lang ang tinakbo. Tignan nyo pong mabuti yung manibela. Yan. Kasi minsan ito po pinipitik nila, pinabababa. Pero ang tunay na odometer, mga nasa 300, 400 na. So gagawin nila, pabababain. So malalaman nyo naman yan dito, ito kalbong-kalbo na. Labas na yung kulay itim. Tapos ang pedal, yes. Dito ka babase, magbabase. Pag ito pudpud, labas na yung bakal nito, malabo sa 71 yan. Tama? Kaya ito tama lang. Wala pang kalbo, hindi pa kalbo, pati yung gas niya, accelerator, hindi siya pagod. Kasi minsan naman ang ginagawa ng iba para madaya, ito papalitan ng rubber. Kasi natatanggal lang yan. Okay? So, ganun lang muna yung mga pagbiglaan checking ng pagbibili kayo ng mga second hand. Copy? Tapos yung tingnan nyo yung matting. Yan. Kapag ang matting po niyan, ito, wala na. Todas na yan. Ibig sabihin yan, either na nabangga, nabaha. Tignan nyo rin po yung tsura ng loob. Okay? Kapag naman po yan ay maraming putik, nabaha. Yan. Tingnan nyo rin. Okay? Minsan na iiwan yan.